ba mga kasambay na hindi lamang tayong mga adult ang maaaring makaranas ng acid reflux, kundi maging ang mga baby? Para po sa detalye, panoorin natin ito. Magandang araw mga kasangbahay. I am Dr. Katrina Florcus Dacanay, your pediatrician for today. Madalas ba ay bumabalik or parang sinusuka ang gatas na nainom or nadede ni baby? Baka hindi natin namamalayan na meron na palang infantile reflux ang ating mga baby. Kaya dapat malaman natin agad mga mommies kung ano ang dapat natin gawin kapag nagkaroon ng infantile reflux ang ating mga babies upang malaman natin ang tungkol sa kondisyon na ito. So let's start our discussion now. Ang reflux ay isang kondisyon sa babies kung saan ang laman ng kanyang tiyan ay bumabalik pataas ng esophagus papuntang lalamunan. Ito ay pwedeng mangyari sa gatas or pagkain na pinapakain kay baby. Ang reflux ay nangyayari dahil ang muscle na nagsasara ng connection sa pagitan ng tiyan at esophagus ay mahina pa. Usually, ito ay nagsasara kapag puno ng pagkain ang tiyan. Sa mga babies na may reflux, yung muscle na ito ay hindi pa fully developed kung kaya yung gatas or yung pagkain sa tiyan ay bumabalik pataas ng esophagus at nagre-reflux si baby. Paano nga ba natin malalaman kung ang baby ay may reflux? Ang reflux ay pwedeng mangyari several times sa isang araw. Kahit mga healthy infants, mga kasambahay, ay nakaka-experience nito. Ito ay kadalasan nakikita sa unang 6 months ni baby at mas common sa mga bagong panganak hanggang 3 months. Nagiging mas madalang ito habang si baby ay lumalaki at ang kanyang digestive system ay nagde-develop. Ang infantile reflux ay hindi painful naman sa mga babies. Ang infantile reflux ay hindi naman nakakabahala as long as si baby ay nagiging ng weight at nakaka-feed ng maayos. Pero syempre dapat i-check pa rin natin kung siya ay may mga symptoms tulad ng pagliyad ng likod pagkatapos dumede or kumain, madalas kabagan, may halak, iritable, mahina o walang ganang dumede or kumain, hirap huminga at nagsusuka. Kung si baby ay may reflux, ito yung mga pwede mong gawin upang mabawasan ang kanyang symptoms. First and foremost, continue breastfeeding. And after feeding, i-burp ng mabuti pagkatapos dumede or kumain. Huwag din agad ihihiga si baby for about 30 minutes after siya dumede. Huwag din biglain ang madaming pagpapadede o pagpapakain. Pwede niyong hatiin into 2 feedings ang kanyang bawat pagdede or pagkain. Kung si baby naman ay naka-infant formula, you can consult with your pediatrician for special formula para sa mga babies na may reflux. Sa severe cases ng reflux, ang inyong pediatrician ay maaaring mag-suggest na lagyan ng cereal ang gatas ni baby o kaya meron siyang irereseta na gamot para sa infantile reflux. And that's it mga kasangbahay. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. I am Dr. Katrina Florcus Dacanay. You can contact me through my Facebook and YouTube channel, Dr. Katrina Florcus, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. Thank you once again and see you in our next episode. Ayan mga kasambahay, naku ito ay dahil iniingatan lang din nila ang kalusugan ng mga sanggol. Naku kaya tandaan po ang mga naibahagi kanina para maging guide po sa ating mga adults kung ano ang dapat nating gawin. And before we delve into our main topic, we'd like to invite you to follow and subscribe to our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv and like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. And you can actually send us questions and comments po sa mga pages na yan. Naku kaya after liking and subscribing, i-share nyo na din po sa inyong mga friends and family. Di pa po tayo tapos mga kasangbahay. Marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Sa pagbabalik po yan ng Doctors on TV. Nagbabalik ang Doctors on TV. In today's episode, we'll delve into the world of gastroesophageal reflux disease, commonly known as GERD or GERD. Our guest will share valuable information on understanding and managing digestive conditions.
So let's welcome Dr. Suzette Coherman, a gastroenterologist from Makati Medical Center. Good morning, Doc Susie, and welcome to Doctors on TV. Hi, good morning everyone. Good morning, Dr. Sara. Okay, so Doktora, batiin niyo muna yung ating mga kasangbahay. Hi, magandang araw po sa ating mga kasangbahay and salamat po sa pagpatuloy ng pagsusuporta nitong programang ito. So, sana marami kayong matutunan ngayong umaga. Naku, I'm sure, Doktora, and excited na tayong malaman, no? Ma-discuss natin ang tungkol sa GERD. Okay, so syempre, Dok, para mas maintindihan po ng ating viewers, no? Kindly explain, ano nga ba yung GERD or GERD? Okay, so GERD or gastroesophageal reflux disease, basically ang ibig sabihin nito, may acido tayo sa tiyan na umaakyat, no? At nagba-backflow or nagre-reflux doon sa lalamunan. So that's why it's called gastro, stomach, esophageal, lalamunan, no, esophagus, reflux ng umaakyat. Maakyat, disease or okay. GERD. And ano yung mga manifestations nito, Doktora, yung mga senyales o kaya mga sintomas na nararamdaman ng mga pasyenteng may GERD? Okay, so ang mga common na sintomas ng pasyente may mga GERD is iba-iba. So there's what we call a typical symptom. So yung mga typical na sintomas, literally may maasim. Dok, parang may maasim dun sa bibig ko, parang mapait. Some patients, they complain of parang a chest pain, ang tawag dun heartburn, no? May iba, Dok, parang paus yung boses. They go to the ENT, yung pala reflux. Some patients can present din nga shortness of breath or wheezing. Pwedeng atypical din pulmonary So symptom. basically hindi confined dun sa parang usually pangangasim lang. So marami, there's a wide variety of Yes, manifestations. it can present with several manifestations. I see. And ano mga sanhi nito, Doc? Ano nagkukos ng GERD? So it's really acid. So bakit ba nag-acid? So sometimes yung dulo ng lalamunan natin, yung what we call the lower esophageal sphincter, normally it should be closed or tight. But there's a condition yung tinatawag nating hiatal hernia. So medyo maluwang yung dulo ng lalamunan ng esophagus. That's why there's a tendency. Dahil maluwang, it's a little open. So there's a tendency for the acid Na to go bumalik. up and reflux into the chest. Okay, so siguro, Doktora, ito himayin ko lang, no? So first, siguro pwede rin natin i-emphasize na normal naman talaga na may acid tayo. Yes, so agree, Doc. No? So, normally, our stomach really produces acid kasi yun yung mga magtutulong para ma-digest natin yung mga pagkain. Okay, and then you mentioned about, so may acid ka dun sa stomach. Yes. Okay, and then, na-mention nyo kanina yung lower gastroesophageal sphincter. So basically, yun yung parang pinto naghahati sa yung extension ng lalamunan, which is the esophagus, hanggang saka dun sa tiyan. Now, in the event na maluwag siya, so yung acid na dapat nasa stomach lang ay nakakaakyat. Yes. Dahil correct. maluwag. Tama po ba? Yan, okay. So, kakasangbahay. So, at least medyo mas naiintindihan natin, ano nga ba nangyayari kapag ka-GERD? Okay. Now, so, minensyon nyo din kanina yung mga iba't ibang klase ng mga senyales or sintomas po, no? Ano yung pagkakaiba? Kasi, di ba sinasabi heartburn o kaya acid reflux o kaya GERD? Magkakaiba ba to o ito same? Ano po? Kindly explain. Okay, so acid reflux, basically yun, the acid umaakyat dito sa lalamunan. Heartburn, it's also because of an acid reflux, but it presents with parang chest pain when you say heartburn. And then, but basically, it's all the same condition, no? Pare-pareho. It's because of the pag-akyat ng acido from the stomach papunta dun sa lalamunan. Pero Doktora, okay, sinabi natin, di ba, umaakyat yung acid. Ano yung hindi maganda dito? Kasi anyways, magkadugtong, pero di ba yung acid, so usually nandun lang siya sa stomach lang talaga. So pag umaakyat siya, ano yung mga hindi natin gusto? Okay, so, syempre pag umaakyat yung acido dun sa tiyan, no, if it's yung parating expose yung lalamunan natin dun sa acido, Acid. sometimes pwede nagkakaroon ng sugat dun sa dulo ng lalamunan, yung tinatawag na esophagitis. Yung iba, paminsan nagkaka-ulcer kung medyo grabe. And then, syempre, yung ibang pasyente, talagang matagal na sila may acid reflux at nagsusugat, it can predispose to yung tinatawag na Barrett's esophagus, which is para a pre-malignant condition. I see, okay. So, and, pero kasi di ba maraming, minsan nga iba, nasa grade school pa lang, sinisikmura na, nangangasim na, paano malalaman ng isang pasyente na, naku, yung aking pala, hindi siya simpleng, ang sinasabi nila, hyperacidity, yan ang kalimitang ginagamit na term, di ba? Para malaman na, ay, naku, ano na pala, Iba nag-level up na, GERD na ang nangyayari. Medyo non-specific kasi yung presentasyon ng GERD. So, karamihan sa clinic namin, bago namin makita yung pasyente, nakailang ER na, paminsan, they go to the ER, they present with chest pain, kala nila hinaatake sila sa puso, nagpa-cardio na, nagpa-treadmill stresses, ECG normal. And din, tama naman din kasi acid reflux can also present with chest pain. That's why maganda rin na ma-check yung heart just to make sure it's not a heart attack. Paminsan yun nga, as I mentioned earlier, paus yung boses, they go to the ENT, acid reflux lang naman pala.
So, kung mga wala namang warning signs, when we say warning signs, ito yung mga sintomas na medyo kakaiba na, no? Ano ba yung mga sintomas na kakaiba? Weight loss. That can also lead to weight loss. Yung iba kasi takot na kumain. Dok, natatakot akong kumain. Kasi pag mas kumakain, mas nagsisecrete ng acid. Yung iba, Dok, kasi sumasakit. Parang bumabalik yung food. That's why yung iba, ayaw na takot kumain. May mga iba severe yung sintomas. Ayaw nila. I see. And speaking of pagkain, doktora, usually ba, sino ba yung mga individuals na predisposed sa GERD? Meron ba yung kinalaman? Depende kung mas acidic ba yung kinakain? Or, I mean, can you give us more examples of or kind of food na parang mas nagtitrigger ng acid formation? So magandang tanong yan, no, doktora. So usually, itong acid reflux, it also triggered by our food, no, sa diet natin. So usually, yung mga acidic foods, like yung mga citrus, mga maasim, especially nitong pandemic, lahat ng tao naka-ginger, naka-vitamin C, orange, yun, mga maaanghang, maasim, also caffeine. So when you drink coffee, Saka mga chocolates, sodas, no? soft drinks, all of those can aggravate or even cause reflux and also hyperacidity. I see. And apart from food, ano pa yung mga ibang triggers po? So apart from food, pag medyo overweight or medyo malaki, no, that can also be a predisposing factor to reflux. So we also advise patients to lose weight, especially may mga sintomas ng reflux tapos medyo overweight. Ano yung doktora? Kasi pag overweight, medyo malaki dyan. Yun ba yun? Yes, oo. Tapos mas distended din, so mas open. That's why there's a tendency also for reflux. I see. And also yung clothes nila, no. So we also advise our patients to avoid wearing yung mga tight-fitting clothes. Yung may iba pa minsan, fit na fit yung mga pantalon, may belt na napakahigpit. So, para napipisa yung tiyan. So, parang pag dahil mahigpit, ganyan. So, nakaka-acid reflux din po yun. I see. How about stress? Yung iba kasi sinasabi nila, grabe tuwing exam. Iniisip ko naman, baka dahil kaya, pag exam kasi nakaka-skip ka na ng meals, di ba? Yes. Kasi nagtatry mong i-catch up yung review mo. Pero, may kinalaman ba ang stress talaga sa sa increase in acid secretion? Yes, agree, doktora. So, stress is one of the common triggers also of excessive acid production. And syempre, pag madami yung acido, mas paminsan nakakaakyat din talaga. And also, yung mga exam, sometimes yun nga tama kayo, no? Hindi masyado na kumakain, nagsiskip sila ng meals, or they drink coffee na lang, no? Pampagising kasi kailangan ko mag-cram, ganyan. So, all the more it predisposes to acid reflux. I see. How about yung meron ba yung genetic predisposition or basically kasi same lang yung kinakain sa isang household. Kasi I remember, I grew up, nakikita ko yung mother ko, madaling araw, no? Umiiyak siya, sakit-sakit talaga ng sikmura niya. And then ako din, I mean, there would be instances, especially before, nowadays, hindi na masyado. And then ito, yung anak ko, kahit paano, minsan, may gano'n na may mga senyal. Ano ba yan? Is because magkakasama sa household or may mga studies na nagsasabi na there's genetic predilection? Well, mainly it's because of the diet and lifestyle. So, most probably because, syempre, magkakasama kayo sa bahay. Same yung diet, same yung lifestyle. That's why pare-pareho din yung trigger, kumbaga. Tapos we also recommend patients pala, aside from yung pag medyo overweight, pag skipping meals, kumakain ng mga bawal na pagkain, also at night, usually yung reflux or GERD, nangyayari yan sa gabi. So usually, Dok, parati sa gabi, doon ako nakakapansin na parang naki-chest pain. Bakit nga, doktora? So, when we're lying down at night, so unlike during the day, by gravity, the acid stays at the bottom of the stomach. So when we're lying down, the acid goes straight to the chest. So umaakit, mas may tendency nag-acid reflux. That's why we also advise our patients to elevate the head of the bed when they sleep, or they position to a left lateral, no? Pag nakahiga sila sa kama, facing the left. Bakit Kasi left, doktora? Kasi yung anatomy ng tiyan natin, so pag naka-left tayo, the acid really goes to the dependent portion of the stomach as compared to if we're facing on the right. Ay, sino ko na marami tayong tips na nakukuha kay doktora, ha? Okay, mga kasambahay. Okay, ito, doktora, kung kunyari, say for example, nagkaroon ng attack, pumunta sa inyo, and then, kalimitan, pagka nag-start na mag-manage ang pasyente, minanage yun na po, I mean, nakokontrol ba ito? Nag-heal din ba yung mga sugat? Yes, so yun ang kagandahan naman, no? So for reflux, most of the time naman, it's responsive naman to diet and lifestyle change. And then, we also have some medications that will help control the acid secretion and will help heal yung mga sugat or kung may mga gasgas. Ay, I'm sure yun ang mga iniintay ng ating mga kasambahay, no? Pero ito muna, doktora, mag-short break muna tayo, no? Naku, mga kasambahay, wag po kayong bibitiw dahil magbabalik din po ang Doctors on TV.
Doctors on TV. Naku, pero bago po natin ipagpatuloy, panoorin muna natin ang detalye ng pasyenteng lumapit sa Doctors on TV. Para po sa detalye, panoorin natin ito. Nagsim And for the confirmation of her diagnosis, still here with us is Dr. Suzette Coherman, a gastroenterologist from Makati Medical Center, para ibahagi niya sa atin ang naging test na ginawa sa ating pasyente. Okay, so doktora, ito, no, yung pasyente na natunghayan ng ating mga kasangbahay, no. Kamusta yung condition po ng pasyente nung dumating sa inyo? Okay, so itong si pasyente na nakita ko, so isang taon na daw siyang actually on and off na sumasakit ng sikmura at may acid reflux. Pero never pa niya na-try maggamot. So anyway, since medyo matagal na nga siyang may nararamdaman, so I gave her some medications para sa tiyan. And I tried to advise her yung mga bawal kainin, mga dapat iwasan, yung sa gabi, the things that she can do na medyo nakataas yung unan para mag-improve yung kanyang sintomas. Tapos I also requested for an ultrasound of the whole abdomen because paminsan may mga ibang pasyente masakit din yun siya, nasusuka, baka may ibang problema like may bato pala sila dun sa gallbladder or may iba pang rason that's causing the symptoms. The abdominal pain. Oo, but so far sa kanya, negative naman, no? So wala naman nakita dun sa ultrasound niya. I see. Okay, doktora, sige, bago tayo tumuloy dun sa treatment, no? I mean, generally speaking, when we try to manage GERD, okay, so yung dito po sa pasyente na nakita nyo na lumapit sa ating programa, nagpa kayo ultrasound of the whole abdomen. Usually, apart from the ultrasound, pag ultrasound of the whole abdomen, kapag talagang may GERD, okay, not really sa pasyente natin, ano yung usual findings po na nakikita? Okay, so normally, when a patient comes to us na may GERD, by history pa lang, sa kwento pa lang niya, alam namin na GERD. So, we don't even need to do any diagnostic test. So, yung ultrasound is a case-to-case basis depending on the complaints of the patient. Paminsan, may iba kung talagang may mga, nag-treat na kami. Dok, nag-treat na tayo, tinitake ko naman yung gamot,
in-avoid ko naman yung mga bawal, pero talagang nagpatuloy na meron pa rin silang nararamdaman na sintomas. Then those are the patients, sometimes we also do an upper endoscopy. Sinisilip namin yung lalamunan to really see bakit nga May ba pinapasok, tapos may camera. Yes. Okay, and pagka may GERD, ano pong nakikita sa ano? Oh, Ano so- yung endoscopic findings? So pag may mga GERD, sometimes yun nga, nako-confirm, no? Yung iba talagang maluwang, kitang-kita namin sa to the camera, maluwang yung dulo ng lalamunan. Yung iba may sugat, no? May esophagitis sila, no? Namamaga yung dulo ng lalamunan. And there's even a grading for the reflux. So may grading severity for the reflux. We were able to assess how severe yung kanilang GERD. And yung iba kung may kaduda-duda na yung finding dun sa dulo ng lalamunan kasi nga medyo matagal na pala na nagsusugat, no? Namamaga. Sometimes we also do a biopsy. Okay. And then, yun ang mga nakikita namin. Either may iba normal, meaning wala kaming nakita, and yet these patients have reflux. Those are what we call non-erosive reflux esophagitis. Okay. It means may sintomas pero wala namang kaming finding sa endoscopy. And then meron yung iba, may reflux esophagitis. Those are the patients na talaga may mga gasgas, namamaga, o may sugat din sa dulo ng lalamunan. I see, okay. So you mentioned na clinical yung diagnosis, okay, and then tapos yung sa ultrasound of the whole abdomen, first to rule out yung other na Case to case, yeah, case to because case the lang patient siya. also complains of abdominal pain. And then you usually do endoscopy to confirm, okay? So minsan If- nagkukuha kayo ng biopsy, biopsy kayo if necessary. Yes. Okay, and usually ito enough na to para to confirm talaga GERD, okay? Yes. And ito lang, no, kasi syempre para mas maintindihan ng viewers natin, you've been mentioning about syempre gas-gas o kaya para nagsugat. Di ba kanina na-mention nyo din na binibigay na gamot na nag-heal. So usually pag ganyan nagsugat po, no, because of yung chronic or palagian, medyo nagtagal na pagkakaroon ng GERD, ganong katagal siya bago mag-heal? So, yung gamutan din is depending also the severity of the symptoms ng pasyente. But normally, we give the medications 1 month up to 2 months. Kung medyo hindi naman ganun kagrabe yung sintomas or we did an endoscopy, no, very mild lang, maybe we can try 2 weeks or 1 month plus diet and lifestyle. Then we re-evaluate these patients on follow-up. No? Kung Dok, nag-improve na, hindi na bumalik, then as needed na lang, and then continue diet and lifestyle modification. But on endoscopy or sa symptoms sila, medyo meron pa din, medyo medyo grabe din yung findings namin. And these are the patients na medyo sometimes we extend 2 months or up to 3 months, ganyan. Okay. Depending But on the after the completion of treatment, nagpapaulit pa ba ulit ng endoscopy? So no need to repeat. The endoscopy naman is not all the time that we request. No? So it's only reserved for mga severe cases or if mga pasyente na kunyari, yun nga, we're suspecting Barrett's or may Barrett's esophagus, then usually we repeat the endoscopy kasi we want to monitor. So after treatment, we're expecting gagaling yung sugat nila dun sa dulo ng lalamunan para nga that will protect na yung pag-complicate nung Barrett's esophagus at mag-lead to an esophageal cancer. So after treatment, we do endoscopy para ma-double check namin kung ano nang nangyari dun sa lalamunan niya. And most of the time naman we see nag-i-improve. Kung dati ang reflux nila medyo severe, sometimes nawawala or very mild na lang or kung may ulcer sila, yung iba nag-i-improve naman, nawawala. I see. Okay. And okay, so now we proceed to treatment options. Ano usually yung how do you manage patients with GERD? Okay. So dun sa i-correlate din natin later dun sa pasyente natin kung ano po yung mga pinrescribe niyo sa kanya. Yes. So syempre main treatment would be diet and lifestyle. So we mentioned kanina, no, yung mga pagkain. So try to avoid or limit yung mga pagkain ng mga maasim, anything maanghang, anything with caffeines, no, soft drinks, coffee, chocolate, and also milk. All of those can cause acid reflux. Okay, wait, sorry, doktora, i-cut kita ha. Kasi, naano ko yan na habang lumalaki ako, pagka daw sinisikmura, iinom ng sterilized milk. Diba? May mga na, I don't know, is it a brand name or it's a generic Parang, one naman? in general ata na sterilized. Now, if it's a sterilized milk, nagtataka ko bakit binibigay when alam natin kasi ang end product ng milk is lactic acid also, which is acidic. So, anong take nyo dito? Wala siya sa guidelines namin na, drink milk to help lessen reflux. Kasi yun nga, it can also, some patients actually, they observe, Doc, pag nagmi-milk ako talagang sumasakit, pero pag sa coffee, hindi. So, there are also case-to-case trigger sa pasyente. So, although we mentioned a lot of those food that are potential triggers, I also advise my patients to keep a food diary.
So, and most of them are able to identify kung ano yung nagtitrigger ng reflux sila. Because yung iba okay sila sa coffee, may iba very sensitive. Hindi talaga. So, they're able to modify depending on kung ano yung nagtitrigger sa kanila. I see. And how about, doktora, kasi parang sinasabi nila, o sige, dapat wag kang kumain ng malakas. Okay, basically siguro mas maganda instead of big meals, okay, might as well just have small frequent feedings, parang crackers in between, yung every hour or two. So para at least mas konti daw yung acid. So tama ba to, doktora? Yes, tama din yun. So that's also one of the things that we advise our patients, small frequent feeding. Kasi yung iba, hindi kakain, tapos biglang isang bagsakan na parang nag-buffet. So yung tiyan nila biglang nade-distend. So pag biglang nade-distend, halos, punong-puno, parang bag, punong-puno, talagang acid reflux kayo nun. Tapos, for example, matutulog na, gabi na, 2 to 3 hours before sleeping or lying down, it's best not to eat anymore. Because, paminsan kakain tayo, tapos hihiga tayo agad dun sa kama. And then, we complain, parang may umaakit. Kasi, syempre, hindi pa nakakababa yung food na kinain natin. And then, we lie down. So, din yun? Small frequent feeding, and then yun nga, avoiding eating, especially heavy meals, 2 to 3 hours before lying down. Okay. And then how about, di ba may mga pasyente din na, mga individuals din na parang ibon uminom, konti lang yung water intake. So mas prone ba sila sa Mas prone ba sila sa pagkakaroon ng GERD? Not necessarily. Although, syempre, when you drink water, it will help also clear yung parang acid dito sa ating lalamunan. But it doesn't also mean na porque maraming water, automatically hindi din mag-reflux. So, kasi nga, may maluwang talaga dito, yung dulo ng lalamunan, medyo madami din yung ininom mo, for example, pwede din siyang umakyat. But syempre, in general, yun nga, one of the things that some patients also do sa gabi, especially may mga atake sa gabi, we also tell them, may tubig ka dun sa bedside, na para at least if you have attacks, you can drink also the water. It can help neutralize yung acid dun sa dulo ng lalamunan. I see. So Okay. that can also help naman. Thank you for that, doktora. And apart from diet modification, what other lifestyle changes ang pwede natin i-recommenda sa ating mga kasangbahay? Okay, so I forgot to mention kanina yung mga alcohol. Alcohol, yeah. Drinking is also, if you can avoid, kasi parang alcohol, nakaka-irritate din yun ng tiyan, also yosi. Yeah. Some patients, they complain of acid reflux. Doc, na-try ko na lahat, in-avoid ko yung food, yung pala nag-alcohol pala, for example. But what's the principle behind smoking being related to So, GERD? it also promotes yung mga more acid, and then the alcohol can also irritate also the stomach. So, yung mga basically, dapat behave yung healthy diet ka, Yes. ganyan. Okay, and then, so na-mention nyo din yung dapat yung proper sleeping position. Yes. Okay? So yun, what else, doktor? Yun nga, exercise, no? If you're a little on the overweight or medyo obese, try to lose weight. Yun nga, mga tight-fitting clothes. And then there are certain also exercises pala that we also tell our patients to avoid. Like? So usually, mga sit-ups. Ayan, sit-ups talaga. Crunches, napipress kasi yung para tiyan. napipress mo yung tiyan mo Aha. Ganun. Tapos I also tell them yung mga planking. Para nakadapa ka, Yeah, naka-planking. Parang Superman na naka-flat Superman kasi sa floor, yeah. Oo, sa floor. So basically yun, sit-ups, crunches, planking are some of the exercises that they can avoid kasi that can also trigger the reflux. I see. How about medications, doktora? And what you have prescribed dito sa ating patient? So in terms of medication, so syempre, one of the mainstay ng treatment for GERD would be what we call the proton pump inhibitors. So yun yung mga omeprazole, pantoprazole, esomeprazole. So marami siyang klase. So itong mga gamot na to, actually this is what I prescribe our patient, no. So it will act by decreasing yung production ng acido sa tiyan. So less yung production ng acido, less din yung aakyat. Tama, yeah. So basically, ganong katagal ang bigayan ng gamot? So I gave her, since this is the first time lang naman, binigyan ko muna siya ng 2 linggo, and then she will follow up with me, and then we will see from there kung kumusta na yung improvement ng kanyang sintomas. And then we adjust depending on how she is. But the medication na mga pantoprazole, esomeprazole, yan, yung PPIs, usually taken yan in the morning. Before 30 minutes before kumain. Okay. Kasi you expect the whole day dun ka meron ng acid secretion ba? Oo, kasi in the morning, dun mas mataas yung acid production ng stomach natin. Ay, siguro in preparation for the diet na ikakainin Yes. ng individual the whole day. Yes. Okay. So apart from proton pump inhibitors, ano pa po yung ibang group ng medications? We also give you mga antacids, no? Yung mga example dyan, yung mga alginates, may mga sachet form, may mga antacids, magnesium, aluminum, magnesium hydroxide, sodium alginates,
are some, yung iba Tums, mga ganyan. Doktora, yung iba, talagang yun ang baon nila. So, wala bang masama na sobrang maya they take a lot? Mhm. Well, I tell my patients, so syempre, if talagang sobra, grabe, then you can take it as needed, no? Yung mga antacids. And then yung mga proton pump inhibitors, usually give them 2 weeks to 1 month, depending on the symptoms or more. But syempre, kunyari, they follow up in the clinic, they're feeling better. Dok, wala nang sintomas, na lang, paminsan na lang, pero tolerable na. So pag mga ganon, we usually advise, sige, baka pwedeng wag na lang, as needed na lang tayo ng mga gamutan. Kasi, syempre, ayaw din natin, kung hindi naman na ganun kagrabe, ayaw din naman natin na naka-maintain sila ng matagal if hindi naman na kailangan. I see. Okay. So, meron ding antacids. May another pa ba na group And of there's medications? also prokinetics. So, Prokinetics. Ano naman ginagawa nito, Doktor? So ito yung mga gamot na when we say prokinetics, pinapakilos na yung bituka. So it will help stimulate the movement of the stomach so that the acid will go down Instead of going up. Okay. Okay. So, and sa patient natin, so wala pa tayong update since you just saw her recently, Yes, I just Okay, saw pero her yan, of last course, that we look forward to, hearing kung kamusta siya. Yes. Okay, and wala pa naman tayong narinig na masakit. So, Wala I pa think naman. she has improved, okay? So, Yeah. but of course, she will definitely see you po. Yes. And kami naman dito sa programa, ay sisiguruhin namin makamusta siya, kamusta ang lagay niya after ng kanyang gamutan. Okay, so doktora, ito, is it true na parang yung mga proton pump inhibitors sa ibang mga medications, so you mentioned also about the antacids and yung mga prokinetics na, di ba kasi laging pag inaatake, laging iniinom, okay? So, over time daw, nawabawasan na yung effectiveness nila over time dito sa mga individuals na nag-overtake nito. Well, there are some patients na, Dok, ang tagal ko nang kunyari lang, omeprazole or esomeprazole, binigyan na yan sa akin ng doktor na, yung nakailang doktor na, pero ito na naman, meron na naman. So yes, there are some cases that we also see that. So pag ganun, sige, marami na na-take, matagal na siya in this certain medication, then we try to shift to another kind of medication kasi although those are all proton pumps inhibitors, may minor differences ng konti. So we try to shift ng ibang klase, and then right now, there are other newer medications out in the market also for acid control, such as yung mga potassium calcium channel blockers, no, na it works also to suppress the acid in the stomach, but in a different mechanism as the proton pump inhibitor. So basically, all these medications, they work synergistically. Yeah, same Nagtutulong-tulungan sila. Yes. Yun pa rin. So basically, dahil acidic, ang goal natin is bawasan yung acid o kaya, so let it move para at least hindi umaakyat. Ganyan. Yes. And then of course, kapag kami mga nasilip na kayo na parang may sugat, may gasgas, okay, and yun ang ating gugustuhin natin na mag-heal muna siya. And then of course, pipigilan or like, ima-manage kung may pamamagana sa kanilang lalamunan. Yeah, and then para wag magtuloy ng Barrett's esophagus, Yes. which is actually a predisposing factor, pwede siyang maging pre-malignant condition. Yes, oo. Tama ba? Na-memorize Yes, ko pa, so- doktora? Oo, so yung Barrett's Okay. esophagus, it means medyo severe, nagbibigay na nagbabago na yung lalamunan nila. Okay, kasi naisip ko Nag-change parang, na. kasi very common to, doktora, di ba? Ang dami nagko-complain nito. So parang gusto natin ma-reinforce dun sa mga ating mga viewers na parang, Yes. okay, alam ko na yung gagawin ko. Okay, so ito yung napanood ko sa Doctors on TV. Okay, so ito, doktora, no, baka meron kang final words para sa ating mga viewers. So, sa ating mga viewers, so dun sa mga nakakaramdam ng acido, no, acid reflux, so yun nga, no, pinaka-importante is yung diet natin, tsaka yung ating lifestyle. Pero kung talagang hindi talaga siya nag-i-improve, then maganda pong magpakonsulta po sa doktor para makatiyak tayo. Here in Makati Medical Center, we have gastroenterologists who can help you sa inyong mga nararamdaman. So you just have to visit ang inyong mga lovely gastroenterologists. Yes. Okay? And with that, thank you very much once again, Dr. Susetco Herman, a gastroenterologist from Makati Medical Center. Salamat din po, Doktora, and hope to see you, mga kasangbahay. Thank you, Doktora. That was such a generous input. No? Ang daming matututunan yung ating mga kasangbahay. Okay, so yun yun. Like what I said, naku mga kasangbahay, sana ay marami kayong napulot sa ating episode ngayong umaga. Naku, basta dito po sa Doctors on TV, our primary goal is to offer health tips that will inspire and guide you toward a good life. Naku, kaya wag muna po kayo maglilipat ng channel. Magbabalik ang Doctors on TV.
Magbabalik ang Doctors on TV. Mga kasangbahay, katulad na nabanggit kanina sa discussion, isa po sa dahilan ang pagkain na nakakapag-trigger ng acid reflux. Naku, kami naman ay magbibigay ng kaunting kaalaman ng mga pagkain no, na nakakapag-prevent po ng acid reflux. For the details, let's watch this. Good morning mga kasambahay! Kayo ba ay nakakaranas ng pangangasim ng tiyan? Lalo pag nakakain kayo ng maasim or maanghang. Huwag po yung ipagsawalang bahala kasi baka yan ay GERD na. Ang tanong, ano yung GERD? Ha? Gastroesophageal reflex dysfunction. Sa pag-usapan natin, ano nga ba ang tamang diet para sa mga taong apektado ng sakit na ito, ng GERD? Pwede ba sa mga gulay, pahingin ng tips? Pwede. Asparagus, okay yan. Brussels sprouts, hindi nyo alam yun. O sige, sa broccoli tayo. Okay? Cucumber, cauliflower, tarap-tap, paborito ko po yan. Ha? Spinach, yes. Okay? Kale, it's a kind of a leafy vegetable. At green beans, sa mga may GERD ha. Okay. Pagdating naman dito, Doc, sa mga prutas, avocado. Siyempre, avocado yun. But remember, when you eat your avocado, you have to eat it as it is. Kainin mo siya na parang pagkain mo ng mangga. Hihiwain mo lang, tanggalin yung malaking buto, tapos kumuha ng kutsarita, diretso na from the fruit itself. Ganun ang tamang pagkain ng avocado. Hindi po nilalagyan niya ng asukal at gatas. Okay? Saging po. Yes, all types of saging, okay po yan sa mga may GERD. Yung melon, pwede po ba? Yes. Mansanas, peras, peaches, and all kinds of berries. Kita, Dok, paano may mga fatty foods? So, syempre, dapat fatty fish. Okay? Nuts and seeds, very rich in omega-3. Avocado oil, omega-3 pa rin ulit, at olive oil. So, what I'm trying to tell you is good fats are very, very important. What about carbo, Tita Doc? Whole grains po dapat. Brown rice ba? Dapat? Yes, kung kaya, pwede naman. Hindi mo naman kailangan kainin yun na unlimited brown rice. No, konti-konti lang busog ka na. Oatmeal, yes. May GERD ka, oatmeal is good. And whole grain bread. Okay? Iwas po sa mga something white. Sobrang white rice, sobrang white potatoes, patatas, okay? Alam niyo ano maganda? Yung sweet potatoes. Ano yung sweet potatoes? Kamote. Oh, hindi ba? Yun ang dapat. Okay. So may nagtanong, ano ba ang dapat i-avoid kung may GERD? Gastroesophageal reflex dysfunction. So, masakit dito, di ba? Masakit ang sikmura nyo. So ano dapat ang i-avoid? High glycemic index food. Yung sobrang madadamis. Mas lalong po sasakit ang sikmura nyo. Ha? High fatty foods. Ganun din. Gatas din. At saka yung kain ng karne. Sigurado po yan, magkaka-GERD ka ng tuloy-tuloy. Karne ka ng karne. So ano yung mga pagkain na pwede mag-trigger ng GERD? Yung pang maaanghang na pagkain, sure po yan. Spicy food, acidic foods, acidic drinks, soft drinks, bawal yan. Ha? Alak, bawal din yan. Ha? Carbonated beverages, soft drinks nga yun. Sobrang kape, bawal yan. Sobrang alcohol. At saka yung mga mint, problema po yan pag merong GERD, yung mint. And yung sa chocolate naman po, ganito. Meron pong chocolate na healthy, merong hindi. Okay? Yung healthy chocolate ay yung dark chocolate. Kung ang source niyan ay yung cacao, okay po yan. And it has to be tama ang extraction, hindi straight from the tree, no. Okay? Kung white chocolate, na healthy for those with GERD. So ano po yung strategy, Tita Doc, sa may GERD? Ay, simple lang. Kailangan meron kang probiotics. Yogurt, kimchi, fermented pickles, kombucha, probiotics. At meron din prebiotics. Prebiotics, ayan po yung pagkain ng probiotics. Ano po sila? Garlic, onions, artichokes, apple, leeks, at saka green or bananas. So, ang final advice ko po sa mga may GERD, you have to eat smaller meals. Konti-konti lang. Okay? And do not lie down for at least 2 to 3 hours after a meal. Huwag kagad higa. Relax-relax lang muna, tayo-tayo muna. And no smoking. Okay? So sana ay marami kayo natutunan sa episode natin today. And for more natural tips,
please follow me on my social accounts, okay? So Facebook, sa Instagram, YouTube, and TikTok. Maria Lourdes Marquez, si Doc Lulu Marquez po ito. Because natural is beautiful. Only here at Naturally Yours. Maraming salamat po. Sana ay marami po kayong natutunan ngayong araw. We consistently emphasize prioritizing your health for a good life. At sa lahat po ng may mga pinagdadaanan, naku, lalo na sa kanilang mga kalusugan, may God bring healing and guidance to each one of you, mga kasangbahay. And with that, we conclude today's enlightening episode. But before we end, take a moment to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Post-traumatic stress disorder is a mental disorder na brought about by a severe stressor which is considered traumatic. For any kind of injury, no, so as fireworks, major man yan or minor, whatever how we think it is, number one is for you to have copious washings. At yan po mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their unwavering support. And I would like to greet BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. At syempre ang ating Kuya Daniel Rason na walang sawang sumusuporta sa mga adhikaing public service. May God always protect you and grant you a healthy life. And syempre, hi kay Iyo and Iya, ang aking kambal, kay EJ, hi kay Doc Aline, and of course, sa mga pasyente po natin sa Barba Cabodil Health and Wellness Center. And nanay and tatay, I love and miss you both so much. At sa ating mga kasambahay, naku, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barba Cabodil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, magandang araw at maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabodil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart. Located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Bariwag, Bulacan, 0922-878-5911, and second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is the premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Galayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m., except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272.
Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centurion Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barba Cabudil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food. Where we do.